Sinisikmura na ako sa gutom kagabi. Kaya nakaka-stress, nawala ang lahat-lahat. 1 o'clock na ako nakatulog. Sabi ko, ang sakit ng utak ko. At ang init ng ulo ko ngayon na ako nahimasmasan. Subscribe na! Welcome back to my channel. Good morning my friends and friendship. Ngayon lang ako nakabalik sa aking GoPro. Kahapon so busy my friends and friendship. But anyway, kumusta kayong lahat dyan? Ano, tapos na ba ang storm? Wala ng ulan? Sana ay nandyan kayong lahat sa mabuting kalagayan. Walang sakit. But anyway, ingat-ingat lang parati. Ganon din kami dito sa US. Masyado nang umpisa ng lumamig ang panahon. Yun bang nag-a-adjust na naman ang aming katawan. At ito na naman, si Mama Ella ay may sipon, ganon din si Papa Dudes. Ganon talaga ang ating buhay at malapit lang tayo sa sakit. Dahil nga sa sobra pa iba-iba ang ating panahon. Mabuti lang kami rito ay hindi pa kami binabagyo na nililipad ang mga bubong o nagbabaha ng malalim. Yung okay lang kami dito lalo na sa mga upper portion ang aming lugar. So basta ang sinasabi ko sa inyo, ingat lang kayo. Okay, my friends and friendship, at shout out sa inyong lahat. Kahapon so busy talaga ako dahil ang aking cellphone nga sinabi ko dati na nasira. Kaya hindi ako makapag-messenger, wala ang aking YouTube kasi nakalagay doon ay connect to Wi-Fi pero may Wi-Fi naman. Ang may problema pala ay ang VSPN ba yun? Sa cellphone kaya hindi nagko-connect. Kaya mabuti naman lang at nasabi ko sa inyo noon na may warranty. Kaya pinalitan ng the same phone din. Siguro, gusto ko nga ipa-upgrade pero magbabayad pa ng $100 saka na ako magpapa-upgrade. Dahil hindi pa naman importante, mayroon ako ritong ginagamit sa bahay na phone, mayroong Facebook, may Messenger. At mabuti naman, hindi ko naalala ko pala na, ay sabi ko nagtitiis ako walang messenger ng mga ilang araw, walang Facebook, mayroon pala akong iPad. Bakit hindi ko nabuksan? Ito mayroon pala akong iPad na pang download ng aking mga vlog. Pero hindi ko naisip yun dahil na-stress talaga ako my friends and friendship. Kahapon ay pumunta kami doon sa T-Mobile dahil pinick up ko yung phone. Ang tagal. Dahil biruin mo ba naman, download nila at ililipat ang kanyang, ano ba tawag nito? SIM card ba yon? Lahat ang mga, kung ano ang aking mga nasa apps sa aking cellphone, YouTube, Facebook, Messenger, mga phone, ay nilipat nila. Ang tagal mag-download. Yun mo ba naman mag-antay ka pa ng 1 hour, another 1 hour, sobra wala kami parihong lunch ni Papa Dudes. Umuwi na kami dito sa bahay ay like mga 7:30 na. Hindi pa ako nakapagpalabas ng mga dogs. Kaya ang ginawa ko muna, mabuti na hugasan ko na at i-prepare ko na yung mga ilalagain kong yung pata ng baboy. Mga nahiwa-hiwa na. Bilis ako, ang dali ko. Kaya dali ko muna nga tinimpla at nilagay ko na sa kalan at habang nagpapalabas ako ng dogs. Stress talaga ako. Lalo na kung tingnan ko ang aking cellphone. Lahat ay maraming pagbabago. Wala yung mga iba kong kontak kasi nagsising pa ang mga kontak ko. Kailangan hayaan muna ng 24 hours na naiinip na talaga ako. Kaya paunti-unti. Kaya ngayon, may mga telephone number ako na hindi ko alam kung kanino pero yun pala yung sa anak ko dahil nawala na yung mga pangalan. Kaya ang hirap pala pag nagbago ka ng cellphone. Kaya yun ang ayaw ko talagang nagpapalit ng cellphone. Kaya ang tagal na nitong aking cellphone na to dahil maraming nagbabago at nalilito ako talaga my friends and friendship. Kaya ito na siya. Pero hindi ko pa naayos kahit ang kanyang itong mga ano ba tawag nito? Yung wall. Hindi ba ako masyado itong wallpaper niya, hindi ko pa naayos, pati ang mga ringtone nagkakandawala. Kaya nilagay ko lang uli ang aking cover. The same din ang cellphone, yung Max XS. Hindi na ako nagpa-upgrade. Hayaan ko muna dyan. Ito na lang muna hanggat na nag-work. Bago naman ito, in-order ito ng T-Mobile para sa akin at pinick up ko lang doon. Ayan, nag-download ako ng mga ito dahil wala na dito. Ang hirap. Mga YouTube. Dahil paano hindi mahirap? Kasi
nasasanay ako ng Face ID. Siyempre nagbago. Kaya wala pa munang Face ID. Kailangan i-enter ko ang mga passcode. Ay, grabe. Masakit ang utak ko talaga. Kaya hanap ako ng hanap sa mga notebook ko. Mabuti ay nandito ang ibang mga notebook ko. Ito, ang mga ito. Kaya yung iba na hindi ko nakikita ay nag-change na lang ako ng aking password. Ang tagal, ang dami kong ginawa. The whole day. Sinisikmura na ako sa gutom kagabi. Kaya nakaka-stress pag ang cellphone ang nawala ang lahat-lahat. Dahil pimpri, nag-upgrade, hindi nag-upgrade, kundi dinadawn lahat ang mga kung ano meron sa old na cellphone mo ay nililipat nilo, pero ang tagal pa bago makabalik. Kaya ito, paunti-unti kong ginawa ito kagabi, pero ang cover po to hindi ko pa kung ewan ko, mamaya ito gagawin ko. Kaya so busy talaga ako, my friends and friendship, the whole day kahapon. Hanggang kagabi, alas 12 na at 1 o'clock na ako nakatulog. Sabi ko, ang sakit ng utak ko. Paano? Okay lang kung ganun lang. Ang mahirap ay ang mga password na nasasanay ako sa mag-Face ID. Hindi pa sa mag-work ang Face ID kung hindi mo kailangang i-re-enter ulit ang password. Hanap ako ng hanap, ang sama ng loob ko. At ang init ng ulo ko ngayon nang ako nahimasmasan. Naligo na ako at parang okay na ako. Anyway, lahat ang mga bagay ay mayroong solution, o diba? Kailang mag-antay ka lang, sabi ni God, huwag kang magmamadali. Kaya ang problema sa atin na mga tao ay everything gusto nating minamadali. Kaya mag-antay lang daw tayo. Magantay lang sa tamang oras. Lalo na kung nagdadasal tayo, oh Lord, yung ganito, hingi ka, magantay ka, sabi ni God. Mas marami pang may problema sa iyo na mas matindi. Yung sa iyo ay hindi problema yun. Kayang-kaya pa. Alam niyo, my friends and friendship, kailangan ako nakatawa. Oh my goodness. Pero mo bang hindi ka maiinis kung sa Pilipinas kakain ka lang pagdating ng bahay, may katulong kang nagluluto, may katulong kang naghahain sa'yo. Ako, anong pagdating ng bahay, kulang lang tumalon ako sa sasakyan. Pag-uwi dito, tumalon sa sasakyan, yung kamay ko na, dito pa lang ako sa labas, yung kamay ko nandoon na sa aming kalan. Pagdating ko, din pa ako nakabiso, todo makeup, naka-bracelet, naka-relo, naka-hikaw, kasi umalis nga ako. Buka agad yung aso. Kasi 7, marapit ang mag-8, hindi pa nakalabas ang mga dogs. Ay, usually ang labas nila yan 6:30 or 7:30. Sabi ni Papa, di bali okay lang yan, nakapag-hold pa naman ng 24 hours ang aso. Kinatahulan na nila ako at siguro natatae. Ginawa ko ang kamay ko, kala bilis-bilis zoom, parang ganun lang. Nandoon na, naggisa na ako, paspasan na, naggisa na ako ng sibuyas, bawang at luya para mabuti lang nalinis ko na kagad ang pork leg na yon. Yun ang lulutuin ko. Iba ang luto sana. Ang lulutuin ko parang sweet and sour. Hindi na nga ako nakaabot ng store. Hindi ako nakabili ng pineapple juice. Hindi ako nakaabot ng store. Gabi na. Kaya yun na lang nilaga ko. Naghiwa ako ng kapaya, nagbalat po. Kung anong kabilis ha. Parang na kaagad, parang jet talaga. Kaya naghiwa na akong papaya, nag-ano ako ng pichay, nandyan. Tapos ngayon ginisa ko, paspasan yung puti-puti pa yung sibuyas. Puti-puti pa yung sibuyas. Paspasan, sige, lagay na yung tapos gisa ng gisa. Minsan yung, parang nasusunog. Kasi kung ano-ano pang nasisawi, humingi ng pagkain at nagugutom. Yung katawan ko, kala mo parang papel na hihipa ng hangin, babalik dito sa kabila, babalik sa kabila. Naranasan din niyo ba ang ganyan, my friends and friendship? Ay, grabe talaga. Pagkatapos, nung nandoon na naisalang ko na yung aking nilaga, na wala sa plano na maglaga, pinuntahan ko na yung 3 dogs. Inuna ko yung 2, yung dog ni Jarrell. Tapos nilabas, madilim na, nandoon sa park, doon ako nagpunta sa park. Mga 8 na, naglalakad kami. Buti na lang ang bilis ng pag-poops ng dogs. Siguro taing-taing na talaga ang mga dogs. Hindi pa kami nakaabot doon, my friends and friendship, sa my park. May tumain na silang 2.
Ay, salamat sa Diyos. Sabi ko nang ganon. Sinasabi na madali, pabilisan ninyo. Sabi ko, faster. You need to poo now. Ang buti naman nag-operate yung mga dogs. Bumalik na ako dito. Sinilip ko ulit yung niluto ko. So, nilagay ko na pinunasan pa. Pinupunasan pa yung puwet ng mga dogs na yon. Pati yung pag nag-i. Kasi kailangan malinis. Nandoon na sila sa kwarto. Pinuntahan ko naman yung isa, si Munmun. Buti lang si Munmun siguro. Taing-tain na dun pa lang kami sa may karsada. Inisod na niya yung puwet na inakaagad. Sorry, nagsasalita ako. Baka kumakain kayo dyan. Kaya pasensya na kayo. Kaya yun, binalik ko na kaagad. Ay, salamat. Sabi ko na gan, bigyan ko naman pagkain. Pumunta na ako sa kitchen. Mama, I'm hungry. Wait, Zoe. Sabi ko na gan, ang ganda pa rin. Wait, Zoe. Pero ang sumasama ng loob. Parang sisigaw ako at iiyak. Iiyak ako. Parang, ganito ba ang buhay? Ganito. Pagod na pagod ka. Gutom na gutom ka pa. Yung bang, ang hirap i-adjust. Hindi makabawi ang itsura ko. Kahit pakalma-kalma lang ako. Pero nakikita ng, ganun ang itsura ko. Ay, grabe, my friends and friendship kahapon. Ngayon, bilisan mo, sabi ko dito sa niluluto ko, tigas-tigas pa. Hindi ko na pressure cooker kasi ayaw ko i-pressure cooker ang leg ng pork. Kasi parang nangunguluntoy at kumakapit na lang sa buto yung parang ayaw ko. Yung gusto ko yung natural na cook na parang nagngangat-ngat ka. Yun. Tapos siguro mga 9 na, nakaluto na ako, inuna ko munang pinakain si Zoe. Kain ka na, Zoe. Ayaw pa niyang kumain, gusto niya egg and rice. No, egg and rice. Sabi ko nang gano'n, you need to have sabaw. Sabi ko, kaya sa buang ko sa nakakain. Tapos nag-ready na ako. Si Papa dito sa kwarto, ay nagre-reklamo dahil wala daw siyang lunch, wala daw siyang dinner na. Kami niya nahalika na kako, magkumain ka na. Dahil ang dinner niya is skyflakes at saka ubas, yung grape. Kaya pumunta kumain na. Nagre-reklamo siya, matigas, kumain ka lang dyan, huwag kang magreklamo, nguyain mo lang maigi. Wala akong maghiga. Tapos naghugas ako, daming nakatambak na mga hugasan. O kung kayo siguro sa sitwasyon ko, sa edad kong itong 70, buti niyo pang tapon yung mga hugasan. At 3 na lang ang natitirang pang dishwash ko. Hindi ako nakabili dahil mahirap. Wala nga kaming, hindi nga si Papa makapag-drive. Pero nag-drive talaga siya ng pilit dahil malapit lang naman dito ang pinuntahan naming T-Mobile, yung carrier ng aking cellphone, kaya nag-drive kami sa baba. Kaya yung pinaplano kong pumunta ng store na bibili ng mga ilulutuin ko sana na sweet and sour, hindi natuloy dahil gabi na. Kaya nakabawi na pagkakain. Okay, dami kong kinain. Akala mo parang gutom galing sa Somalia. Dami ko ang pagod ko doon kung binuo sa kain ko, ang dami kong kinain. Nilagyan ko ng papaya ang aking nilaga, my friends and friendship, at saka pichay. Masarap talaga yun, hindi ko nga napakita sa inyo. Pumaktulog ako, kumbaga sa aso, mga gat na talaga ako sa nakakain na. Tapos hindi na ako nakapanood ng aking mga YouTube, ng mga favorites na mga pinapanood, hindi na, wala nang time. Nagpunta na ako dahil ang isip ko, nandoon sa cellphone ko, dito sa cellphone na to. Sabi ko, paano kaya ako? Ay, bandang huli, naalala ko, mayroon pala akong Messenger at Facebook. Wala akong Messenger at Facebook dito. Ngayon lang, ida-download mo pa pala pag nagpapalit kayo lahat, ida-download mo. Kapaka ng kapahanap ng hanap, gabing-gabi na tulog na si Papa Dudes. Dahil the last night, walang tulog si Papa Dudes, kaya tulog na siya. Ako kapa ng aking mga notebook. Kaya ayun, natapos ko rin yung mga iba, pero yung iba, ay sabi ko, nasaan na wala na rito yung mga Amazon kung ino-orderan, yun ang importante. Nag-download pa ako. Diyos ko, ang dami kong ginawa kagabi. Ngayon ako nakaligo at parang okay na ang pakiramdam ko. Hindi pa ako nakapag-almusal, my friends and friends. Punta na tayo sa kitchen. Back to the kitchen, si Mama Ella. Luluto ka ng almusal. Ito yung microwave ko lang itong kamote. My friends and friendship, ayusin ko muna. I-microwave ko lang siya. Masarap kasi siya pag microwave. Compared yung pag nilalaga mo, basa. Mabasa-basa. Ayan. Babalutin ko lang. Pinabalot ko lang ng paper towel para maluto. Ganun kami pag nagkakain ng kamote. Hindi kami naglalaga. Kung dito lang sa Amerika. Sa Pilipinas, naglalaga ako ng kamote. Talaga nilalaga ko. Kaya ilalagay ko lang siya sa 5 minutes. Pero pag hindi pa luto, pwedeng dagdagan. Ayun. So, tingnan mo, may dala pa si Jer ng mga litson dito. Oh. Okay.
timpla coffee, paulit-ulit na buhay. Ganun naman talaga dito sa Amerika, di ba, my friends and friendship? Wala nang ibang ginagawa. Paulit-ulit, paulit-ulit. Kain na tayo, almusal. 11:15, my friends and friendship, ang almusal ko namin ni Papa Dudes. Lagyan ko ng cheese. Oh. Breakfast tayo. Oh, gusto mo na rin? No. Binabawi ko yung gutom nating kahapon. Nakain lang ako ng kain ngayon. Mukhang malapit ang ulan, no? Na ang bawi na. Yung stress ko kahapon at kagabi, ayos na. Busog na ako. Tapos, anong gagawin ko? Hihiga. Babawi ako, magpi-Facebook. May magdilig pala ako ng mga tanim ko doon sa labas muna. May natitira pa kasi ako doong tanim, yung kamote, yung baging, at saka yung kangkong. Kaya sustainer lang ang mga tanim kong yan, pang gulay-gulay lang namin. Pero next year, mga January pa lang magpupunla na ako ng kamalunggay sa paso. Ilalagay ko lang din. Tatakpang ko lang sa may garage para pag February at March, lalaki na siya. May panggulay. Ito lang ang food ni Jarrell. Mga chicken lang ang kanya kinakain. Nag-grocery naman siya ng kanyang mga pagkain. Chicken. At ang walang asin yan, walang salt. Ito lang ang kanyang hinahalo. Ang Montreal chicken. Grill master ba? Pareho lang. Ito lang ata. Plain and flavor. Kaya may nagtatanong kasi kung kaya-kayang luto o kako, kaya-kanya tayong luto. Ito yung kay Jarrell. Kaya-kayang luto. Ito niluto ko din. Easy lang ang kanya. Olive lang at ito lang iluluto ang chicken. Giniling at lagyan ng kanyang seasoning. Yun lang. Ang niluto ko yung okay lang kasi sa aking mga luto na may sibuyas, may bawang, may ricado, may asin, may tuyo, may bitsin. Mas okay ito. Kasi diet, ayaw niya talagang magkain ng mga ibang ano dahil naranasan na niyang magkaroon ng gout bata pa. Kaya nag-iwas siya sa lahat ng mga alin ang nagsimula ng gout. Lakas na! Lakas na nanood ng movie si Chanel. Ang lakas-lakas. Kaya yun. Si Chanel naman, may sariling menu yan. Sa sariling niyang pagda-diet. Mabuti naman ay mayroong good effect naman ang kanilang pagda-diet. Nagpayat sila at marami kasing sakit pag tumataba. Kaya yun ang sinabihan sila ng mga doktor nila. And si Jarrell, mild na ang kanyang wala ng gout. Kaya nag-iiwas siya. Habang bata, sabi ko iwasan ninyo kumain ng mga maaalat. Kasi ang aming TV, no? Nood ng movie si Chanel. Kailangan magre-refill ako. Yeah. Kailangan magre-refill ako ngayon dahil bukas Lunes iinom ako ng gamot. Ito ang last na ang Sunday. Kaya iinumin ko. Minsan nakakalimutan ko pero okay. Ay, naging dalawa. Ano kaya itong isa? Ito ay losartan. Walang magawa. Sunday naman, my friends and friendship. Kaya nakahilata kaming dalawa ni Papa Dudes dito. Sarap naman ang manonood lang ng TV at nakahiga.
Ako naman hindi ko sanay na nakahiga pag nanonood. Di ba sa ang ulo ko, nakasandal lang ako dyan, no? Nakasandal ako dyan. Si Papa Dudes nakahiga. Bukas ay back to reality na naman ang buhay ni Mama Ella. Wala kasi siya na kayo, my friends. Hindi pa kami nakapag-lunch. Anong oras na to? 56 kasi busog pa kami. Kaya, at alam niyo my friends and friendship, ang panahon namin ngayon ay parang uulan at namimiss na din namin ang ulan. At sana'y umulan nga. Naku, sarap matulog pag malakas ang ulan. Kaso lang my friends and friendship dito sa Amerika, hindi namin naririnig ang patak ng ulan kung hindi mo bubuksan ang bintana. Yung gusto ko yung parehas sa Pilipinas, yung dinig na dinig mo ang patak ng ulan sa sa bubong ng bahay at ang palaka ay nagtutunugan, lalo na kung doon ako sa baryo. Ang sarap talaga ng tulog ko niyan. Tapos, nakakulambo. Oh my God, ang sarap yan. Tapos, pagising, kakain ng bagong saing, yung sinaing na rice, dun sa kaldero, yung nangingitim dahil sa ano ba tawag dito? Sa kahoy ang apoy at tapos may tutong. Oh my God, I'm just imagining pasensya na kayo my friends and friendship. Tapos kumakain ng bagoong na yung parang sabaw lang. Oh, hindi ba niyo nami-miss yung ganyan, my friends and friendship? Ako nami-miss ko yung sa probinsya. Ay, ito parang sa saulian na ang aking pakiramdam ngayon compare kahapon. Diyos ko, rapido amiga talaga ako, my friends and friendship. Nood ba na ako ng TV? Tapos nabadad? Iwanan na yata ako ng TV nood pa dad tayo. Kumain na kami ako, tapos na akong kumain. Tinatakpan ko na ito yung pagkain namin. Ito yung ginataang kalabasa at saka hipon. 3 days ago nilagay ko lang sa ref. Ngayon ko lang, sabi ko tapusin na natin ito, ininit ko. At ito yung tambakol na luto ko agad na iprito ko agad yan sa Island Pacific. Kumuha ko ng 2 hiwa, malalaki. Ginawa kong sashado, may isa pa doon sa ref. So wait, tapos na din, egg and rice. Ito ang dessert namin is kiwi. Ilagyan ko ng asin. Ano ka lang sa'yo yun? Ha? Kainan mo. Huwag mo itapon. Sayang yan. Kahit pa paano kainin mo. Mahal ang pasayan. Ang hipon. Gagawa ko ng pang merienda. Para sa amin ni Papa Dudes. Hindi naman kumakain yung ibang mga tao dito. Yung may malagkit pa kong kaunti, gawin kong ibos sa amin sa Bisaya or Suma. Sa sausaw pagkatapos sa kalamay na pul. Luto muna tayo ng merienda. Gawa ko ng ibos. Babalutin ko lang siya ng aluminum foil. Dahil wala akong dahon. Kaya, ito na lang. Sugasan ko muna. At doon nagpakulo na ako ng gata. Ilalagay ko na dito. Nilagyan ko na siya ng gata. Ito my friends and friendship. Nilagyan ko ng gata at asin. Yan. Tapos papatuyuin. Yung i-half cook lang siya. Tapos ibabalot sa... Kung may dahon ng saging, maganda, mabango-bango. Pero okay lang. Aluminum foil. May pang merienda. Mag-iidiya lang tayo. Iwan ko tama na ang lasa ng asin. Ilagyan ko ng kaunti pang asin. Para malasa. Lagyan natin ng kaunting sugar lang. Tinatansya-tansya ko lang my friends and friendship. Kumang malagkit. Pero walang dahon ng saging. Kung sa Pilipinas to, kukuha lang ako dyan sa gilid-gilid. Kaso walang kahit ano dito. Bibili ka pa sa store. At hindi naman makapag-drive si Papa ngayon. May sasakyan pero ayaw ko mag-drive siya. Yan, masarap na. May dagdagan natin ng kaunti. Abangan lang niyo my friends and friendship patapos kong lutuin. Pakita ko sa inyo. Ayan na siya my friends and friendship. Half cook yan, hilaw pa. Pag medyo lumamig-lamig, ibabalot ko siya sa aluminum foil. May mga aluminum foil naman ako dito na you were at? Oh, your friend. Okay. So, come on. Show it there and talk to your friends and friends. So I'm going to show you guys my house that I made with blankets and pillows. So I made signs. So here it is. It's made out of blankets. And this is what it says on the sign. It said, "No one allowed but ask me
And if other side, Zoe is not in the moment right now because I'm not inside my castle. So and now I'm gonna give you a tour inside my castle. It's pretty small, but let's see if we can still do this. Okay, it don't really have light. I don't know if you guys can see. So it don't have that much light. So I'll just show you. I'm gonna go get some light from my iPad. Ito daw yung house. Okay. Wait. Maganda pa Wait. house ng Hold on, guys. homeless. Fix it. Okay. I think I can take you inside. Okay. So, as you can see, I got this stuffed animal, so doggy, with my old pajamas, small one. And now this bunny. It's pretty big. I don't know if you guys can see. Okay. You can't see. Oh, there's my buddy. Got a sparkly dress, and that's it for my house tour. Here you go, Mama. Napakita niya sa iyo yung bahay-bayan niya. Nalala ko nung maliit pa kami. Noon, ang bahay-bayan namin doon sa gilid ng bahay namin, ay malaki ang ano namin, likod ng bahay. Doon kami naggagawa ng bahay-bayan, ang mga bubong idahon ng saging, at saka yung tuyong dahon ng nyog. At ang sahig namin, nilagyan namin ng sahig na dahon ng saging. Paglabas ko, may mga higad pala yung dahon ng saging. Higa kami ng higa doon, kamot ng kamot kami sa mga puwet na, sa mga singit namin. Nalala ko si Zoe, wala naman dito paggagawa ng kanyang house dito sa backyard. Puro mga tanim. Sipi doon lang siya, yun ang ginagawa niya. May mga ano naman siya, may parang mga tent. Pero mas gusto niya, iwan ko ba kung ano ang nasa isip ng batang to. Gusto niya doon na naggagawa ng bahay-bahayan, yung may mga bubong-bubong tong tatay niya. Ang daddy niya is naglinis ng bahay. Nag-steam ng mga window namin. Ayun. Kaya pati ang mga sahig ay malinis. Okay, at ito na at babalutin ko to after. Kunin ko muna ang aking steamer. Ayan. May dahon ng sabit din sana. Okay. Parang imbutido. Ayun. Oh. Yan. Oh, ito na siya, my friends and friendship. May pwede na tong pang almusal. Ubarin mo dyan yan at isasawsaw sa... Ano may ang lasa? Masarap. Oh, nagawat na tayo. Buti na lang may ganito akong aluminum foil. Yung dati pa ito noon. Akita ko sa inyo mamaya kung luto na. Ito na siya, my friends and friendship. Yun bang yung parang ibo sa amin o suman? Wala kasi akong pangbalot na dahon ng saging. Sinasabi ko sa inyo na wala kaming sagingan dito. Kaya, init pa. Sarap to sa kape. Ayan. Tingnan natin. Ito siya, my friends and friendship. Sarap. Parang totoong binalot ng saging. Yung nagawa ko, walang dahon ng saging. So, dyan na lang pa. Talamigin ko lang siya dyan. Okay, my friends and friendship, magpapalabas na ako ng dogs. At pagkatapos palabas ko sila ay hihiga na ako. Thank you for watching. Shout out sa inyong lahat. At sana ay mag-ingat na kayo parati. Bye-bye!